kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel at tayo po ay meron lang pag-uusapan, reaction, ika nga. But anyway, before I start, I just want to say hi sa ating mga kababayang OFW sa buong mundo. Yan, kamusta po kayo diyan at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at ingat lang po, always drink water with lemon at syempre po pahinga na mabuti at katawan natin ang puhunan, no, para tayo po ay makapagtrabaho mabuti. At syempre po, no, inuulit ko palagi every time I turn on my vlog ay kayo po ay bayani, hindi dahil po sa pinagdadala nyo, kundi kayo po ay nagsasakripisyo para mabigyan nyo ng magandang kinabukasan ng ating pamilya sa Pilipinas. Kaya salute ako sa inyo. Alright, pag-usapan po natin, sino pa ba kundi ang ating the best leader of our country, Vice President Sara Duterte. Ang ating pong Vice President Sara Duterte ay nasa flavor of the month na naman ng mga troll ng Congress at syempre yung mga tao nakapaligid sa Malacanang. Yep. Actually, kaya ko po sinasabi ito dahil po ang ating pong Vice President Sara ay meron na naman pong impeach movement na naman. Ano ba? Alam niyo mga chong, kaya ko po sinasabi ito dahil how you gonna say this? Ay wala silang kasawa-sawa talaga, no, kung hindi 125 million ay no comment. Kung hindi no comment, hindi raw makapagsalita tungkol sa China. Kung hindi naman sa China, hindi mo bra sasabihin impeachment, no? At pag hindi na naman nag-click, no comment, no? Paikot-ikot na lang, ika nga, parang recycling na lang ang ginagawa ng mga hindi naman bobo, mga chong hindi ko na po alam kung paano, pero ika nga, I feel bad for these people, no? Talagang when it comes to yung sarili lang ba nila na ang inaasikaso nila. Actually, mga chong, yung mga tumitira kay Vice President Sara, kay Tatay Digong, sa mga Dutertes, mga makasarili lang naman yan eh. Alam mo, wala na ng wala nang prenong bunganga natin dito. Straight talk na lang tayo. Wala. Ito, sample. Si Trilileng. Ano ba ang ginawa ng Trilileng, no, sa Pilipinas? Sabihin nyo nga sa akin, mag-comment kayo dito sa atin, dito sa channel ko. Anong ginawa ng Trilileng? Diba? Antivirus. Balita ko yan eh, mayroong mga grupo o NGO pagdating sa mga kababaihan. Ang dami na nasaktan na babae, na rape, inabuso. Nasaan? Diba? Oh, tapos babalik na naman daw ang mga Dilawski. So, ano? Diba? At least itong si Vice President Sara may nagawa, no? Hindi man lang niya na tapos ang being DepEd, no? Ay meron siyang ginawa sa Pilipino. Kung matatandaan yung mga chong, no, bago natin ituloy, no, medyo mag-ship muna tayo ng konti sa story. Itong si Vice President Sara pala, at nakita ko rin, at talagang may nakakita, hindi lang ako, no, dinadala niya pala ang mga kabataan sa iba't ibang bansa. Hindi naman sa mga Europe or sa mga Asia, sa Asian countries. At pinopromote niya para mag-aral doon. In that way, may matutunan ng mga bata at ipinagmamalaki niya po ang mga ginagawa ng mga Pilipino. Si Bangag ba may ginawa? Dinala niya ba sa race yung mga bata? Nung nagpunta siya ng New York, Japan, anong ginawa niya? But anyway, yeah, I'm comparing them both, no? Kasi at least ang ating Vice President Sara may ginagawang kabutihan. Hindi lahat, hindi pa tapos, at hindi kakayanin. Lalo na ngayon siya ngayon ang binabanatan ngayon ng Kongreso, Senate, sama natin Senate, at saka yung mga Malacanang Blues. Oh, paano magagawa? Tapos yung mga tatlong bugok na NPA besties, no? Ay talagang namimiesta ngayon pagdating kay Sara. Isa lang ang ibig sabihin niyan, mga chong. Takot na takot sila dito kay Ma'am Sara. Bakit kanyo? Kung ikaw ba naman ay hindi malakas sa tao, hindi naman sa hindi naman sa malakas siya sa gobyerno or what, hindi eh. Siya yung, when it comes to Filipinos, talagang ina-appreciate siya ng mga Pilipino. Yan ang ayaw na ayaw ni Tambayuda, ni Bangag, ni Ahas, yung Three Musketeers na yun. Yun ang ayaw na ayaw nila. Insecure nga, ika nga, dito sa taong ito. Kaya panay ang banat nila. Ang mga Congress, parang minions na lang yan eh. Dahil nga hawak nga ni Tambayuda ang Congress, ay yung mga, ikaw ba naman hawak mo ang pera eh. Pag sinabi sa'yo, ikaw ang congressman ng isang distrito, sabi sa'yo, sige, huwag kang sumunod sa akin. Ha? Ni piso, wala kang makukuha, di ba?
See? Ganyan ang panakot niya. Pero ang hindi alam ng tambayuda na to na ang nakawawa rito, yung taong bayan, yung mismong distrito. Bakit? Hindi naman yung congressman doon ang mahihirapan kung hindi ang taong bayan. Yung mga gusto nilang mangyari, yung mga projects, yung mga organization, yung mga proposal budget, yung blah blah blah. At syempre kasama na dyan yung magpapasa ka ng mga budget sa mga mayor, mga board member, mga governor, councilor, barangay captain, something like that, no? Sila nahihirapan. Hindi naman yung Congress na nagpa-file o humihingi ng budget para sa kanilang mga distrito. Dahil sa buwakan ng inang to, di ba? Di ba? Kaya, hindi nila alam. Kaya sana mga chong, mga Pilipino, gising naman. Wag ito bang buwakan ng inang to? Panino? At saka alam nyo, mga chong, sa totoo lang, ang Romualdez pala. Famous pala yan. Pero saka ko na sa inyo ikukwento. No? At talagang sabi ko, grabe pala talaga mga Romualdez. Ang galing. Diba? But anyway, sabi nga nila, no, ang mga congressman o ang legislator, no, ay sabi nila may possible daw na mai-impeach si Sara at hindi na raw surprise. Now, why did I say that? It's because of this, no? At basahin po natin. Sabi nila rito, impeach VP Sara more or move possible, di ba? House leaders. Sino ba mga house leaders? Alam niyo na naman kung sino yung mga yan, no? At ito nga, while no formal impeachment complaint has yet been filed against Vice President, it would come as no surprise, which is true. Wala talagang surprise. Paulit-ulit na mga chong. Ulitin ko, pagka hindi gumana ang 125 million, sasabihin hindi siya nagko-comment sa China. O pag hindi siya nagko-comment sa China, ipapasa na naman yung impeachment. Pagka may impeachment, sasabihin dati siyang mayor, may ginawa raw mga katarantaduhan. O wala naman sila maipakita. Anong binabalat nila ngayon? At saka ang mga legislator na to ay talagang wala, mga chong. Ginagawa lang tayong gago ng mga Pilipino na to. But anyway, a prominent ally of the Dutertes, former spokesperson, Harry Roque, kamusta po kayo dyan? Speculated that an impeachment move against the country's second top official could be in the works. Tama yun. No? Lalo na yung tatlong makabayan black o kamatayan black, di ba? Gigil na gigil. Oh, yan naman. Tanggalin na natin si Sara, ganyan. Gigil na gigil sila. Kasi nga, si Sara ang balakid sa mga hayop sa gobyerno. Yan nga. Totoo naman yung mga chong Hindi naman talaga tayo nagagawa-gawa lang ng story. Ano ba ginawa ni Sara? Ngayon, ito pa mga chong. Sasabihin nila na, what do you call this? Ay, kino-compare na siya kay Angara. Kaya ngayon may program si Angara Balik Angara or something, di ba? Naman, guys, yung ginawa ni Sara nung iniwan niya yung DepEd, yun ay permanent program na. Kung ano man yun, panoorin nyo na lang o i-research nyo kung ano yung iniwan ni Sara ng DepEd. Alam mo, it's so sad kasi may ginawa yung tao, si Vice President sa DepEd, hindi niya malang nagawa lahat, pero at least meron siyang iniwan na something na napapakinabangan ng ating mga estudyante. Yun naman, si Angara parang lang, rebound na lang yan si Angara. Diba? Ano na lang yan, parang, kasi patapos na ang kanyang, term bilang senator, so kailangan niyang dumilihensya. No? So, wala. It's all about politics. This is not about against the Filipino people. It's politics, bro. Yun ang nangyayari dyan. Na ngayon, dahil sa impeachment na ginagawa nila, no, sinasabi na possible nga raw ito pag may nag-file, no? Kaya sabi nga, may nakakarating ngayong mga balita, may operation to add more witnesses against Vice President Sara. Like yung meron doon nagde-deliver or shipment something na kumikita mismo si VP Sara. Alam mo, they're all pathetic, Kasi talagang wala na sila maisip Doon pa lang, chong, huling-huli nyo na kung iisipin nyo. Hindi sila makakuha talaga ng legal kasi wala talagang ginawang katarantaduhan ng ating VP. Now, kung matatandaan yung mga tutungkol sa impeachment na ito, sinabi rin ito ni Bangag, di ba? Na ang investigation against Sara Duterte for 125 ay it's been settled. Siya na mismo nagsabi noon, si BBM, no? At ang nakakatawa dito, alam na nga sinabi ng presidente, pero tira pa rin ng tira ang mga legislator, di ba? At saka yung mga ibang tao na gusto mag-file. Kaya, imagine that, no? Nagsalita na yung presidente mismo. Parang si Trillilig, di ba? Nag-file ng ICC, may sasabi, pati yung mga nagtutweet na parating na lang mga ICC, nandito na yung ICC. Kasasabi nga lang ni BBM na hindi nila i-acknowledge ang ICC. Nagsalita na rin si Remulla, yung malapit na yun no? Sabi nga nila, isang pirma na lang yun, that's it na yun, di ba? Ayaw pa magpakatotoo, mamamatay na, di ba? Kaya, ang sa akin lang talagang, sa Pilipinas pala, no? If you are a good politician, talagang pasasamain ka, di ba? Parang, if you are really working for the Filipinos, helping, trying your best to improve the Filipinos' life, patay ka, sisiraan ka na, kakaingitan ka na.
you're a threat. Bakit? Kasi nga po, pag ito si Sara naging presidente, who knows, maybe tomorrow, the next day, patay itong mga to. Dahil talagang kokontrolin ni Sara yan at lilinisan niya yung mga baho sa Congress, sa Senate. Lalo na ngayon. Kilala na natin kung sino mga traidor, kung sino mga... Hindi na yung tumatraidor kay Sara. Huwag na natin isipin yun. Yung mga tao na lang na walang pakialam sa Pilipino. Doon na lang tayo. Doon na lang tayo magpunta. Huwag na kay Sara. Sara is just the voice of Filipino people. But because of her voice, nakikita natin kung sino mga walang ya sa gobyerno. Alam na natin yan. Now, nung wala silang ma-file pa ng impeachment against Sara because niluluto pa lang nila, isinasama na nila si Pulong sa kanyang 51 million flood control. Hindi ko lang kung million o billion, I'm not sure. Diba? So, talagang pag hindi nila mailuto si Sara, magdadagdag sila ng rekado ng isang kapatid. No? Siguro, kung hindi na naman mag-click yung kay Pulong, idadama nila si Baste. Ngayon, pagka wala pa rin, hindi pa rin kinakagat ng tao, si Tatay Digong na. No, ngayon, hindi pa rin. Ayaw pa rin. Wala pa rin naniniwala. Ay, baka si Kitty Duterte na idama nila ito. Diba? So, it's really pathetic. Pathetic talaga sa mga taong ito. No? Wala silang ginawa. Simula nang umupo sila sa Kongreso, sa Senate, sa Malacanang, wala silang ginawa kundi gurgur. Diba? At saka troll. Diba? Nagbayad ng troll. Wala. Hindi program ng Pilipino to improve our lives. Wala. Wala silang ginagawa. Diba? Diba ang inasikaso nila yung pagpapabalik ng Constitution ng Pilipinas. Diba? To stay in power. So wala talaga mga chong. Kaya ang akin lang dito sa buong pangyayaring ito, isa to bugok na to ang dahilan. Kung merong national problem ang Malacanang, ito national something, no? Kayo na ako magdagdag sa comment, no, kung anong magandang national sa hinayupak nito. Ito, ang problema nito, parang feeling presidente ka agad, di ba? Samantalang, tingnan niyo yung itsura na yan. Tingnan niyo yung itsura na yan. Kaya ako, hindi ako magtataka kung ba't insecure to kay Sara. Itsura na lang. Ikaw ba kilala mo yan sa kanto? Harapin ka niyan. Anong una mong impression sa taong ito? Sa akin, pag nakita ko yan, sasabihin ko, itatago ko yung ulam ko o yung lunch ko sa dala ko para sa trabaho. Diba? Yan ang itsura niya, matakaw, ika nga. So, ang akin lang, mga chong, sa nangyayaring ito, kay VP Sara, impeachment, yung pine-pressure siya, sinisiraan siya. Para sa akin, itong dalawang ito ang talagang may dalawa pa lang yun, wala pa yung isa, yung babaeng ahas, di ba? Ito lang, tatlong ito. May nagsabi, no? Isa siyang anghel. Anghel na hindi ko alam, no? Basta anghel na lang tawag sa. Na itong pamilyang ito, Romualdez, Marcos, all I can say is talagang they're not really, or they don't have really a good heart. No, ultimo mga kamag-anak ng mga ito, gigil na gigil sa mga inayupak na ito. Why do you think Maharlika has some source? Mismo kamag-anak nila, kaibigan nila, ang nagsasabi. Do you think kung wala itong ginagawang kalokohan, do you think magkakaroon ng information si Mama Maharlika? Magkakaroon tayo ng mga information also dahil sa mga ito? It's really sad dahil yung inupo natin na presidente, yung nilagay nating speaker, ay yung palang sisira sa bansang Pilipinas. Mga chong, ang akin lang naman po ay malapit na pong eleksyon. And whether na magdala si Ma'am Sara ng mga kandidato or not, kayo pa rin na masusunod. Alam nyo na ang mga congressman nyo. I'm sure kilala nyo na yan. Tanungin nyo na lang, may nagawa ba? Ang mahirap kasi sa ating mga Pilipino ay tropa. Kaibigan ko yung congressman, boboto ko yan. Diba? Yun ang style. O kung pali ko yan, ninong yan ang anak ko. Ay, ninong ko sa kasal. Pero ang tanong, may nagawa ba yung ninong mo sa kasal? Meron ka bang nakita? Meron ka bang, do you think na kung hindi man ikaw ang makikinabang, because siguro meron ka, how about yung mga kamag-anak mo mahirap? Diba? Alam mo, gano'n lang naman yan eh. Diba? Let's say meron kayong mga kandidato na lagi nyo binoboto. Panalo palagi. Walang ginagawa. 3 years lang yan eh. Diba? Maglagay kayo ng bago. Kung buwisit, ibalik nyo ulit yung dati. Gano'n lang yan eh. Ika nga, pick the lesser evil. Sabi nga nila. Diba? Kasi nga when it comes to politics, parang ka nasa hell. Diba? So, pick the lesser evil. Kasi ito si Tambalos-Los, ewan ko, parang pati si Satanas siguro, busit pa rin yan eh. Dahil baka agawin pa siya ng pwesto. Diba? So, all I can say mga chong is, let's just be smart. No? I know Filipinos are smart. Huwag tayong masyadong, again, magpapadala sa mga sabi-sabi.
sa mga vloggers na may influensya porket may 1 million views or 1 million na subscriber, 500 or what. Wag ganun. Kahit ako mismo kung alam nyo hindi tama yung sinasabi ko, don't believe in me. Diba? We all, humans have ears and brains, no? Maririnig nyo yung sinasabi ko, analyze it, oh, Chong is saying something, you smart ass, diba? Pero pag sabi nyo, tama yung sinabi niya, okay, I'll go for this guy. Huwag pa tayo magpadala sa mga, daming views. 1 million ang kanyang mga subscriber. Ako, hindi porket mababa ang aking mga subscribers o mababa ang aking mga views, kaya ako nagsasalita ng ito. Hindi po. I'm just saying this para sa mga Pilipinong mahihirap. Wala akong pakialam sa mayayaman. Wala rin akong masyadong sa mga middle class. Sa akin po yung tipong talagang nakikita nyo sa kalye na naglalakad, uutang, namumblema every weekend. Doon ako. No? Pero sa mga mayayaman, wala mga naka-Mercedes, Ako may Mercedes pero hindi pa rin ako mayaman. Sabay ganun, yabang yun. Biro lang. But anyway, I just want to tell you guys that let's just be open-minded. Yun naman lagi ko sinasabi sa inyo. And just check the facts. Marami ngayon nasisira sa ating VP Sara. And sunod-sunod yan. Kasi they want Sara to be weak pagdating ng 2028. Sa akin, siya na ang presidente ko dahil addict yung presidente ngayon. So, I don't respect the president of the Philippines right now. I have respect or I have more respect sa Vice President Sara Duterte, mga chong. Yan. Sa kanya lang po ako naniniwala at para sa akin, siyang aking presidente. I don't give a shit kung ano man sabihin sa akin ng mga kalaban ko sa mga social media. Pero she is my president. Now, wala akong presidenteng lalaki. Actually, babae nga ang presidente ngayon, di ba? Kaya, kung sa babae lang, dito na lang ako kay Vice. Actually, gusto nga tawagin siya, presidente na pero wag muna. Baka naman sabihin, masyado naman garapal, no? Pero para sa akin, mga chong, I believe her. At wala na. Yung presidente ngayon nakaupo, wala. Bigyan mo yan ng cocaine, no? Ng pulburon. Sinisiguado ko sa'yo. Nga ngayon sa'yo. Yun lang yun. At saka sa mga troll ng bayan, na lagi sinasabi si Sara ganito, si ganyan, and you make fun of her, Fiona. Ask yourself, do you think BBM is really a good president? Come on. Sige na lang. Sabihin na natin mabait ang presidente nyo. Pa-drug test natin. Live. Sa hair. Ako wala akong hair Para malaman natin. Kung talagang gumagamit. Ako sa akin, 101% gumagamit siya ng pulburon. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-uusapan, ang ating reaction, my reaction. And again, wag po tayong masyadong magpapaniwala muna at mag-isip-isip po muna tayo. Okay? Okay. At see you again on my next vlog. And again, this is Chong. And please don't forget to subscribe, no? At mag-comment kayo para at least pwede natin i-react yung comment nyo. Good or bad, it's up to you guys. Alam mo naman tayo, hindi porket nag-react tayo, lagi tayong tama. You can correct me and I accept that. Hindi po tayo tipong saradong utak na ayaw tumanggap ng pagkamali. No? Sige po, ganito na lang po and God bless you, God bless us. And again, sabi nga ni Ma'am Sara, mahalin naman natin ang Pilipinas, mga chong. Salamat po.